I know that you are all excited to worship God together in this place. Amen? Amen? Amen. Amen. In 1 Corinthians chapter 10, verse 13, no temptation, trial, has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will rise over you, and His glory will be seen upon you. Father, we thank you for this morning, because in here we can find peace. In here, oh God, we can find joy. And every troubled heart will be released by the power of your presence, God. Be glorified in the praises and worship of your people. Holy Spirit, come down in our midst and saturate every heart. Fill our hearts with thanksgiving for all you've done in our lives, God. For your faithfulness, for your goodness. Word of hope, why don't you raise up your hands, acknowledging that God is in our midst, acknowledging that He is the King, He is the Lord, and He can do all things. Jesus, I live to worship you. I live to worship you. I live to worship you with my whole heart. I live to worship you. I live to worship you. I live to worship you with my whole heart. Sa lahat po na hindi nagtataas pa ng kanyang kamay, raising our hands signified that we surrender everything to God. Raising our hands means that we can do nothing apart from God. Probably some of you are facing trials. We have heard that God has promised to us that He can make a way. And He said, rise up, arise and shine, for the glory of the Lord will come upon us. Come on, give your best. Give your best to God. He is here. He is here. Sing out. I live to worship you. I live to worship you.
live to worship you with my whole heart. Oh, I live to worship you. I live to worship you. I live to worship you. My whole heart. You
is a life without you? Ano ang buhay kung wala ka? And this morning, God, thank you. Thank you for putting that desire in our heart. That desire to worship you. That desire to glorify you, God. We thank you, Jesus, that despite of so many challenges that we are facing, that we have been through, you remain faithful, you remain good to us. Thank you, God, that every time we come to this place, we are strengthened. Thank you, God. Thank you, God, for your goodness. Thank you, God, for your faithfulness. No words can utter, God. Only one thing we know. You are there on your throne right now. You are there on your throne right now. And you are very pleased with your people this morning. And with that, God, will continue to give our highest praise. With that, God will continue to give adoration. And we welcome your presence, oh God. Thank you, Jesus. Come on, let's give our best clap of praise to God. Jesus. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Come on, let us clap our hands for the glory of God. We are free to dance. We are free to shout. And we are free to lift the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let us declare. From the rising of the sun to where it sets, I will give you praise. Yes, Lord. And in every circumstance, you are good, so I will give you praise. I know how my life is here in your love. Your love is so sweet. Yes, I will give you all praise.
God. Thank you, God. It's a testimony, oh God, that you really alive in our lives, God. And we'll continue to worship you. We'll continue to enthrone your name, God. For you inhabit our praises. Thank you, God. We love you, Jesus. We love you, Lord. Truly, oh God, that you have been so faithful to us. You have been so good. And Lord, as we remember your goodness upon our lives, oh God, continue to fill our hearts with praise, with thanksgiving, for you deserve it, oh God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it once again. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. Yes, oh God. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. Yes, oh God. And all my life you have been so, so good.
worship you, O God. We thank you for your goodness. We thank you for your love, O God, that continue to sustain us. Let's sing this song not just from our lips, but from our hearts. And all my life you have been faithful, truly, O God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it once again. And all my life you have been faithful. Oh, we thank you, God, for your goodness. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so, so God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God
cold, I am healed. Claim it in Jesus' name. Jesus is in this place. Why don't you raise up your hand and worship to the living God? I am favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. I am blessed. I am called. I am blessed, I am cold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly I am favored. favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. Hallelujah. God says in His word, surely His goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we will dwell in His house forever. Why don't you give God a clap of praise for that? Hallelujah. We give you glory, God. Thank you, Lord, for your love and mercy endures forever. Thank you, God, for your daily load as it benefits, oh God. You preserve our life. You provide for all our needs, God. What shall we render thee for all your benefits towards us? Our life is not enough, oh God. And we know, Lord, today you have prepared, oh God, freshness of revelation, Lord, to each one of us. And we claim it, oh God, as your word is being preached, oh God. You will accompany it with a demonstration of your power. Anoint your servant, Lord, and anoint the hearts of your people. Give us, God, an enlightened mind. Transform our lives. An obedient heart, Lord, willing to hear and obey your word. And we know, God, you are in our midst. And wherever your presence is, Lord, there is fullness of your blessings. We claim, God, nobody will ever leave this place without having an encounter with you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, Word of Hope. Palakpakan po natin muli ating Panginoon. Okay, so how are you today? Sabihin mo sa katabi mo, kamusta ka? Yan. Kamusta naman po kayo? Tayo po ba ay masaya na nasa tahanan ng Diyos? Magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon, and it's good to see all of you this morning. At tayo po ay nasa pangalawang Sunday na ng November. We are looking forward for a better and Merry Christmas. Ilan ang naniniwala dyan? Magsabi ng Amen. Okay, so mas maganda na siguro Pasko natin ngayon, no? Kaysa noong nakaraan. Kasi noong nakaraan, wala pang bakuna, no? Medyo nag-aalangan tayo. Pero salamat sa Panginoon, ang kanyang kahabagan, hindi tayo nalipol lahat. Palakpakan natin ang Diyos. Because of God's mercy, sabi ng Biblia, we are not consumed. Okay, God is good. Okay, hindi na kayo marunong sumagot, ha? Okay. God is good. And all the time. Hallelujah. So, i-kwan natin, medyo ililihis muna natin yung ating series. Supposedly, this Sunday, we are in Psalms 23 verse 6. But since yung ating pong 7 o'clock at 3 o'clock, ay medyo nahuhuli, kaya pahintayin muna natin sila. So, ang ating pong topic ay matatagpuan sa 1 Peter chapter 4, verse 12 to 19. 1 Peter chapter 4, verse 12 to 19. At basahin po natin ito ng sabay-sabay na po. Ano po? Pero para po hindi masyadong mahaba, ay hanggang kwan na lang po siguro, hanggang 14. So,
Let us all together read that. Beloved, do not think it is strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange things happen to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Verse 14, if you are reproached in the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. You may be seated in the presence of God. And good morning po muli. Thank you for your faithfulness and your coming this this morning. So the title of the message that I would like to share with you this morning, before I will say the title, para hindi ko po makalimutan, mayroon pong women's conference na gaganapin sa Word of Hope, Maine. Siyempre, pag women, para sa kababaihan. Kung hindi naman makadrive ang mga kababaihan, ipag-drive na lang ng mga tatay. Pwede naman yon. Mayroon pong women's conference at ito ay gaganapin po sa November 27. Ito po ay Saturday at mayroong registration fee na 200 pesos para po sa food. Marami pong mga guest speaker magsasalita doon at mayroon yatang may isang celebrity na magsasalita sa katauhan ni Patricia Javier. Okay, hindi kasi ako sa mga artista, no? Patricia Javier. So, lahat po ng mga kababaihan, ages 15 to 100, pwedeng umaten kung gusto nyo po. Yan po ay sa November 27. Magparehistro lamang po doon po sa harap, sa ating pong harapan mamaya. So, the title of the message is, How does God use suffering in our life? Yan, napaka-controversial naman ng pamagat, no? How does God use suffering in our life? So, maraming isa sa mga kuni-question ng mga tao sa mundo ay bakit kung may Diyos, bakit napakaraming paghihirap? Sabi nila, napakaraming mga bagay-bagay na nangyayari na hindi maganda, na it really brings suffering even to the children of God. But for us Christian, binasa natin kanina, sabi ni Peter na huwag kayong magtaka kung may mga bagay na mga suffering o kaya naman may mga paghihirap. So, ang suffering is not new to the Christian life. Hindi na po bago yan sa ating buhay Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, hindi na bago yan. Kahit sa ating Panginoong Hesukristo, nag-suffer din siya nung siya ay pumarito. At si Apostle Paul, nag-suffer din siya. Actually, namatay si Paul sa martyrdom. At lahat ng mga apostles, wala po akong natatandaan, malibang kay John, na namatay sa katandaan. Silang lahat ay namatay sa martyrdom. Or any saints who lived down all through the ages sa church history. Kaya nga po, if we will see, titignan natin itong mga tinatawag nating mga restriction, itong mga tinatawag nating mga kung ano-anong mga bagay-bagay na ginagawa para hindi tayo mag-meeting, something like that, hindi mag-congregational service. Kung titignan ho natin, ang church history po, sa dinami-dami ng mga paghihirap na naranasan nila, walang force that can stop them to congregate and to worship the Lord. Wala. Kahit ang pinaka-gobyerno na nila noon, it is not just a mere government during their time. It is an imperial government ruled by the emperor, who is the most powerful authority during that time.
But even those hard times and even those, sabi nating, life and death situation, they come and gather as a church. So when we think about why God allow trial in our lives, bakit inaalaw ng Diyos ang mga trial that brings suffering in our lives, we know that God uses suffering in several ways. Ginagamit ng Diyos ang mga suffering na ito. Hindi lang siya nag-titrip lang. Ano? Hindi siya yung tinatawag nating nung nakaraang Sunday na cosmic killjoy upang ikaw lang ay pahirapan. No. Part of our Christian life, ang mga suffering. And I will give you perhaps 4 points because 8 lahat ito, baka hindi naman natin matapos. So unang-una, ano nga ba ang silbi ng mga suffering ng ating paghihirap? First of all, God uses suffering to get our attention. Sabihin mo sa katabi mo, to get your attention. Inaalaw ng Diyos ang mga suffering para kunin ang ating atensyon. Ang affliction help us to refocus on God. Yan po ang katotohanan doon. Sinasabi ng Psalms 119 verse 67, sabi po doon, before I was afflicted, I went astray. Bago ako napalo, sabi niya, ako ay naliligaw, sabi niya, but now I keep your word. What keeps the son back on his own right track in relationship with God? Because of the affliction. Dahil doon sa affliction na kanyang naranasan. And in verse 71, it is good for me that I have been afflicted. Sabi niya, kasi madalang na marinig natin yan. Maganda sa akin na ako ay nakaranas ng kahirapan, sabi niya, that I learn your statutes. You see? So, when God sees that we are moving towards sin, kung nakikita po kasi ng Diyos na tayo po ay papunta na sa kasalanan, hindi lang kasalanan, disobedience, He allow us to experience pressure so that we will go back to Him upang lumapit tayo, bumalik tayo sa Kanya. Ito ay paalala ng Diyos sa bawat isa. Meron pong isang pastor noon na nagpapatotoo. Nag-aral siya sa Bible school. Pero nung nag-graduate siya, sabi niya, wala namang pera yata sa pagpapastor. Lumuwas siya dito sa Maynila. At noong nandito sa Maynila, pumasok siya na mag-construction yata. Yung pinasukan niya. Pero hambang nandoon siya sa site, sabi niya, bigyan mo ako ng palatandaan, Panginoon, kung talagang ito na ang kalooban mo sa akin, hindi na ako magpapastor. Akalain niyo noong nandoon na siya sa site, may nahulog na napakalaking maso mula doon sa taas at mismong sa tabi niya bumagsak. Sabi niya, Panginoon, magpapastor na ako. Kasi kung natama yung maso na yon sa ulo niya, patay siya. Sabi niya, that's the warning. Bumalik na lang siya. At ngayon, nagpapastor pa naman. And I think, nasa kwan na siya ngayon. Nasa 45 years na siya ng ministry. And he's still pastoring. Kung nga kabatid, kuminsan, may mga suffering na pinapahintulot ng Diyos para kunin yung ating atensyon. May mga sakit na pinapahintulot ng Diyos para kunin ang ating atensyon. O may mga challenges, may mga problema. Kasi po, ang katotohanan sa buhay, sa panahon na maayos lahat, listen, totoo to, nakakalimutan natin ang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Sabi nga nila, makikita mo lang ang halaga ng isang bagay pag ito ay medyo nawawala. Okay? O kaya nawala na. As I mention sa inyo nung mga nakaraan, noong free pandemic, hindi na pinapansin ng bata ang mga park. Hindi nila pinapansin yung mga natural park, yung mga
mga parke na may mga kahoy, may mga halaman. They just focus on their gadget. Ngayon, nasobrahan na sila sa gadget. Pinakawalan ngayon ng mga bata. Ngayon, na-appreciate na uli nila ang park. Yung mga natural park na yan. So, sa ating buhay Kristiyano po, kung minsan nagkakaganon, nakakalimutan natin ang Diyos, sa mga panahon na maayos, maalwan ang buhay natin. Pero, ayaw ng Diyos na ang focus natin ay sa mga bagay-bagay sa mundong ito dahil the things in this world is fleeting. Pwedeng mawala. It could be gone in a snap. Okay? At alam niyo po, ang buhay po natin nakakaroon ng tinatawag na evaluation sa panahon na tayo po ay may mga suffering sa buhay natin. At ang lesson din ng pandemic na ito ay malaki ang ibinigay sa bawat isa sa atin. Have you learned something from this pandemic? Can I hear an amen? Yes. Hindi lang basta inalaw ng Diyos tong pandemic na ito para lang pagtripan tayong lahat, no? Ang kuwang kaya, ang hirap ng mga pinagdaanan at sana magwakas na ito. At nakikita na natin yung liwanag doon sa dulo ng tunnel. Sabi nila, ilan sa inyong naniniwala, matatapos na ito, magsabi ng amen. Oo. Pero may mga lesson. Hindi tayo pinaparaan lang ng Diyos dito para wala lang at para pahirapan lang tayo. Unang-una sa lahat na nakita ko sa lesson ng pandemic na ito, health is wealth. Hindi ho ba? Ang kalusugan ay kayamanan. Nung nagka-pandemic, yung mga hindi umiinom ng vitamins, nagba-vitamins na. Nung pumasok ang pandemic, hindi ba? Kung pwede nga, laklakin na nila lahat yan eh. Para wag lang magkasakit kasi nakita natin dito ang kahalagahan ng kalusugan. Yung iba noon, puyat ng puyat. Ngayon nakita nila, hindi na. Noon, wala tayong pakialam. Umubo ka dyan. Matamaan yung matamaan. Ngayon, nagkakaroon na tayo ng disente. Gumaganong ka na pag inuubo ka. O kaya naman, pinipigilan mong umubo. Sabi nga nila, mas maganda nga daw umutot ka na lang kasi umubo ka eh. Dahil, pag umubo ka, delikado, titignan ka talaga lahat. Health is wealth. Nabigyan natin ng halaga ang ating kalusugan. Hindi noon, taking for granted lang. Another na lesson ng pandemic na ito, family is important. Amen po ba? Mahalaga ang pamilya. Because at the end of the day, sila pa rin ang tutulong sa iyo pag nagka-problema. Hindi katulad ng mga pre-pandemic, kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang, di ba? Ito po ay nakapagbigay sa atin na nakita natin na ang mga pamilya ay importante. Nakikita ko nga, nababasa ko, sabi nila, noon, pag nagkatrangkaso ka, nanay mo lang nag-aalala sa'yo. Ngayon, buong barangay, pag nalamang may trangkaso ka, delikado ka, buong barangay makikipag-alala sa'yo. Okay? Another is ito, mahalaga din, na lesson ng pandemic na ito, church is our extended family. Kasi kahit anong gawin natin, talagang naghahanap tayo ng church. Can I hear an amen? Yes, alam na natin to. Kaya noong na-lockdown tayo, ang dami kong mga nakikita sa Facebook, na-receive na message, kailan po magbabalik ang church. Pagkatapos nagpo-post yung iba, pinopost pa itong picture natin dito ng daming-daming tao. Pagkatapos nakakamiss ang church. It is small but natural. Dahil po, ang church ay kinonsider na nating pamilya. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Yeah, we are family here. At kahit na sabihin natin, medyo hindi tayo nagkakaintindihan kuminsan, may mga na-encounter tayong masungit, may mga na-encounter tayong hindi walang pasensya kuminsan, at kuminsan nag-aaway dahil lang sa CR, we are still a family. Amen po ba? We are still family. Ang church ay extended family. At kung wala ang church, kulang. Sabihin mo sa katabi, totoo naman yun eh. Sabihin mo sa katabi mo, kung wala ang church, kulang.
Because ito ay extended family natin. Ang isa pa sa mga kwan natin, na natutunan natin sa pandemic, prayer and faith is needed. Noon, hindi tayo masyadong madalanginin. Pero nung dumating na ito, at least nagpe-pray na tayo. Ano man yung nagtitrigger ng prayer mo, natatakot ka, o kaya nagugulimihanan ka, at least nagpe-pray ka na, and that is the best solution. At ganun din yung faith. Mahalaga ang faith. Mawala na lahat, ika nga nila, wag lang yung pananampalataya mo. Another, mahalaga sa kwanto, lesson na natutunan natin sa pandemic ito, ang trabaho ay mahalaga. Work is important. Sabihin mo, work is important. Dahil sa dami ng mga nawalan ng trabaho, nagsarang mga negosyo. Pero salamat sa Diyos, hallelujah, unti-unti na tayo nakakabalik. And this is the result of our prayer. Ating sama-samang pananalangin sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. So, ano ang unang dahilan na bakit tayo nagkakaroon ng suffering? Ginagamit ng Diyos ito to get our attention. Yung pong sinasabi ko sa inyo, noong nagpapastor po ako sa province, magpaplantya pa ako ng barong o long sleeve, pero karamihan po kasi barong. Magpaplantya ako ng barong na follow, ng Saturday night, ng slacks, and then maglalakad ako ng 5 kilometers, paakyat doon sa pangalawang church, kasi dalawang church yan. Yung church doon nakabase ako, umaga, yung church naman doon sa panghapon. Kaya na kailangan, by 1 o'clock maglalakad ka na, kasi by 2 or 2:30 mag-start ang service. Ang haba ng mga service noon. Inaabot ng mga 2.5 oras dahil sa dami ng patutuo, dami ng special number. Yung mga nagpastor ng province at mga miyembro ng province, alam nila yan. Oo. Hindi matapos-tapos ang mga patutuo. Ang kinasasama lang ng loob ko, pagdating ko doon, late na nga sila, yung iba absent pa. Ang haba na ng mga nilakad ko, lalakad ako ng 5 kilometers. Pagkatapos, masasalubong ko lang sila na nakasakay sa tuktok ng jeep. Sabi, Pastor, darating ka pala. Saan kayo pupunta ako? Kami po'y magtitinda ng saging, kamote. Kasi hindi, masisira ito. Wag hindi na, linggo ako. Wala na. Nakasakay na dun. Andun na yung mga kan. Sabi, sayang naman yung effort ko. Nakakumpa ako. Ngayon, minsan talagang sabi ko, sisermonan ko kayo ng malakwan. Nung marami-rami sila, sabi ko sa kanila, alam nyo, mga kapatid, this is my point. Ayun mga kapatid, kung minsan, hindi kayo mapipilit sa santong dasalan, kukunin kayo ng Diyos sa santong paspasan. Sabi nila, bakit naman, Pastor? Kung minsan, sabi ko, hindi makuha ang atensyon nyo na nakatayo. Kasi busy kayo na nakatingin sa mga negosyo, sa mga pananim, sa pera, kung paano kumita. Para makuha ng Diyos ang atensyon ninyo, pahihigain niya kayo. Hindi na kayo pwedeng kumalas pa doon. Kasi kung nakahiga ka, wala kang makikita kundi sa langit. Anong ibig mong sabihin, Pastor? God will use suffering, even sickness sometime, to get our attention. Kukunin niya ang attention mo kasi kung masyado ka ng busy, marami ka ng ayaw ng Diyos, mas maganda na ikaw ay kunan ng atensyon sa anumang paraan para lang hindi ka maligaw at para lang makita mo kung ano talaga ang katotohanan ng buhay. Mga kapatid, ganun din ang sasabihin ko sa inyo. Huwag niyong hintayin na kunin ng atensyon natin, kunin ng Diyos ang atensyon natin na nakahiga. Kunin na natin
Bumaling tayo sa Diyos, hallelujah, habang tayo'y nakatayo pa at nakakaupo pa, hallelujah, para sa kapurihan ng kanyang banal na pangalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, God uses suffering to develop personal righteousness and maturity. Para magkaroon ka ng personal righteousness at maturity? Opo. As Christian, we are often unaware of the sinful activities that remain in our lives. Bilang mga Kristiyano, kung minsan, hindi tayo aware doon sa mga sinful activities natin na nakatira pa sa ating mga buhay. At nakikita lang natin yon pag dumating ang mga suffering. Dumating ang mga paghihirap, dumating ang mga trials, mga pagsubok. And God develops maturity in us through us and reveal lingering issues that He wants us to resolve sa pamamagitan ng trials. Sa pamamagitan ng mga trials. At makikita natin doon, ay kinakailangan pala na alisin ko na ito. Okay? Alam niyo po, hindi po kami ang makapagsasabi na iwasan nyo na yan. Kasi ang pastor can do so much. It is the Holy Spirit. We are just messenger. Kami mga mensahero lamang at ang banal na Espiritu Santo ang siya nagbibigay ng tunay na pagbabago. Amen po ba? Opo. Doon po sa aming mga pinastoran noon, ang isa sa mga struggle ay yung paninigarilyo. Hindi naman namin, kanyan. Kahit nasabi mong masamang manigarilyo, nakakasira sa katawan. Kung hindi siya makikinig at talagang gusto niya pa rin maninigarilyo at maninigarilyo pa rin yun. Mayroong akong nakasalubong noon. Pareho kaming nagkagulatan. Dahil bukod sa deacon siya, ay nagtuturo pa ng Sunday School. Naku po, kako. Yun pala, siya na lang, umuusok pa. Umuusok pala. Minsan hindi niya siguro alam na pupunta ako doon sa bahay nila. Nasa likod siya. Sabi ng misis niya, Pastor, punta mo na lang sa likod. Naku, nagpapat-session pala doon. Yung mga sigarilyo noon, alam niyo ho ba yung yung brown na sigarilyo? Yung pang mga matatanda. Yun. Yung Alhambra. Yun ang kanya. Naku, ang ganda ng kanya doon, no? Pagkatapos, umayak man, naimbag nga malimyaw, pagtigilingin kong ganon, sakto namang doon sa sigarilyo. Nanlaki yung mata niya, nanlaki rin ang mata ko, nagkagulatan kami. Alam niyo, nakita ko yung usok dito sa tainga. Siguro nilunok niya. Para lang, wala na, late na. Kasi naaktuhan ko na. Hindi talaga ako nakapagsalita. Hindi rin siya nakapagsalita ng mga ilang minuto. At sabi ko na lang, sige po. May sasabihin lang po sana ako. Ano yun, pastor? Sabi niya, pero tumalikod siya kasi may buga pa ng usok. Sabi niya, pero kinausap ko naman siya later on. Not on that, hindi yun sa spot na yan, on that time na na-spatan ko siya. Hindi naman, kasi sa palagay ko nakaka-offend yun sa kanya. Kaya we deal in the other day naman, pag hindi naman doon. Pero mga kapatid, this is just that example. Tayo po ay, ang consequence nyon sa kaniyang buhay, nagka-emphysema. Mayroon at mayroong tinatawag na consequence. Mga kapatid, ngayon ko lang naman sasabihin to, no? Palaging may bayad ang kasalanan. Wala pong libre. Ngayon, ginagamit ng Diyos ang suffering para i-develop yung personal righteousness and maturity natin. Para mag-mature tayo. Alam nyo, kung palagi po tayong nabibaby, hindi natin alam yung mga dapat nating gagawin o kaya naman pagtiisan,
ay hindi po tayo lalago. So, we learn perseverance. We learn perseverance and steadfastness in our trials. Sa pamamagitan ng mga trials na yan, nagiging matatag tayo. Amen po ba? Tignan nyo ngayon, no? Nagiging matatag na tayo. Noon, takot na takot tayo. Ngayon, hindi na. Alam na natin. Dahil alam natin, napatunayan natin na sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating nararanasan, tayo po ay tumatatag sa ating pananampalatayang Kristiyano. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Even though we suffer, we know that the Creator is developing His awesome character in our lives. Ayun, ang nakapagsasabi lang, and this is my observation, di pa naman ako masyadong katandaan, ang nakapagsasabi lang na siya ay lumago na. Here's my observation. Tignan nyo na siya ay lumago na sa kanyang pananampalataya. Kahit hindi niya sabihin yun, makikita mo naman, ay ang mga taong dumanas ng mga matitinding mga pagsubok at mga hamon sa buhay. Yan ang mga taong sasabihin mong talagang matatag. Kasi hindi mo sasabihin, isang matatag yung kahoy na yan, kung hindi dumaan sa mga bagyo. Hindi dumaan sa mga baha. Sa kabila ng mga pagsubok ay nakatayo pa rin. Yan ang mga matatag. At kung minsan, sila yung mga hindi masyadong nagsasalita. Pero sa panahon na kinakailangan nilang i-share ang karanasan nila sa ating Panginoon, ginagawa nila yon. Okay? Hindi ko alam kung anong mga karanasan ninyo na nagpatatag sa inyo. Marahil, kayo ay isang cancer survivor. O kaya naman po, kayo ay isang pasyente na nakasurvive sa isang napakatinding sakit o karamdaman, o kayo ay isang tinatawag nating dumaan sa mga pagsubok at mga problema ng pamilya, at alam nyo na, naging matatag kayo sa kabila ng lahat. Therefore, yun ay nakakontribute para sa ating paglago, sa atin pong karagdagan na tayo ay mapabanal. At alam natin kasi alam mo nang ang butas yun noon eh. Nagaling ka na dun eh. Alam mo nang ang butas yun. Alangan namang sasabihin mo, butas yan, pupunta ako dyan. Hindi. You know. Anong nakakontribute nito? Bakit mo na-master yung mga bagay na yun? Because of the suffering. Dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga kahirapan na ipinagkaloob ng Diyos, ipinahintulot ng Diyos sa iyo. Kasi, at yan ay nagde-develop sa atin ng karakter sa ating mga buhay. Yan po ay napakahalaga. Kasi kahit matalas ang memorya natin sa mga scripture halimbawa at mga doktrina, kung hindi tayo natuto sa mga praktikal na karanasan ng buhay, you cannot translate that verses from the Bible hanggat hindi mo talaga nararanasan sa iyong personal na buhay na i-apply ito. At ang resulta nun ay isang mabunga at isang matuwid na pamumuhay. At alam nyo ang ibig kong sabihin. Romans chapter 5 verses 1 to 5, therefore having justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, we also glory in tribulation. You see, may glory sa tribulation. Sabihin nga po natin yun na malakas, glory in tribulations. Hindi lang tribulation tribulations. Napakarami. Mayroong kalwalhatian doon sa tribulations, knowing that tribulation produces perseverance. Nagpo-produce ito ng perseverance. And perseverance, character. Kaya mo yan? Nagpo-produce siya ng ugali, ng pagkatao. And character, nagpo-produce ito ng hope. And now, hope does not disappoint. Sabihin nga po natin yan na malakas, hope does not disappoint. Hindi ka binibigo ng pag-asa na yan. Dahil, mga kapatid, sa panahon na nasa gitna ka noon, wala kang ibang
kakapitan, kundi ang pag-asa na nanggagaling sa Panginoon. Amen po ba? Because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. You see, malalim itong sinasabing ito ng banal na kasulatan ng Romans chapter 5. Makikita ho natin dito na as believers suffer, they develop steadfastness. Tayo nagiging matatag. Tayo magiging mas mahinahon. And you know what I mean? Kung kayo ay matagal ng Kristiyano at that qualify, deepens their character, lumalalim ang ating character. Na hindi ka basta-basta natitinag dahil alam mo na mayroong layunin ng Diyos. Naiintindihan mo kung ano yung plano. Naiintindihan mo kung bakit ka dumadaan doon. Natitest yung character na nagre-result ng hope na ang Diyos ang siyang magtatawid sa atin sa lahat ng ating mga pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay. Amen po ba? Kaya nga po, uulitin ko po, kung tayo man ay dumadaan dito, hindi nais ng Diyos na tayo pumirmi na lang dito sa COVID-19 na ito. Dumadaan lang tayo. At pag dumadaan tayo, mayroon tayong patutunguhan. Yun yung magandang plano sa atin ng Diyos. Bawat isa sa inyo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kahit na sa ating mga personal na buhay, yung salita pong hope does not disappoint. Anong ibig sabihin ng salitang hope does not disappoint? Ibig sabihin yan, not put us to shame. Akalain mo yan? Sa panahon na ikaw, listen, sa panahon na ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga suliranin, o sa mga hamon ng buhay, hindi ka hahayaan ng Diyos doon, iiwanan ng Diyos doon, ipapahiya ng Diyos doon. Hindi ka bibigyan ng mga bagay-bagay na magbibigay sa iyo ng challenge, ng hamon, upang ilugmok ka lang doon at ipahiya ka doon. Amen po ba? Hindi. Dahil ibinibigay ng Diyos ang pag-asa na yan sa iyo, na sinasabi niya, pinadadaan kita dyan, pero hindi ibig sabihin na dyan ka na. Hindi ibig sabihin na ipapahiya kita. Lahat ng nagtitiwala, lahat ng anak ng Diyos, dumadaan sa mga pagsubok, pero mga kapatid, may tagumpay dahil ang Diyos natin ay isang matagumpay na Diyos. Yan ang katotohanan po dyan. The reason I hope does not disappoint. That is, God has poured out His love in our hearts. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-ibig. Ibinubuhos ng Diyos ang pag-ibig sa ating mga puso upang maging timon ng ating mga buhay. Sa panahon na tayo dumadaan sa mga pagsubok at mga mabibigat na mga sitwasyon ng ating buhay. I do not know. Kanya-kanya po tayo kasi ng mga tinatawag nating kabigatan. Pero ano man ang inyong mga pinagdadaanan o marahil ay mga sitwasyon na kinalalagyan, hayaan nyo na yung mga nakaraan. Napagtagumpayan na natin yun eh. Pero kung kayo man po ay dumadaan ngayon sa mga sitwasyon na mahihirap, may mga hamon kayo ng buhay, the same principle apply. Hindi ka ipapahiya ng Diyos sa pinagdadaanan mong sitwasyon because you are on the winning side. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yan ang katotohanan po niyan. Number 3, God uses suffering for the purpose of pruning. Naku po. Ito ang mabigat. Ano po? Nililinis. Ang pruning po ay agricultural term, hindi ho ba? Sino po sa inyo ang may mga alagang kalamansi na markot kalamansi? Naku, hindi nyo alam yung markot kalamansi. Ay, yan. Yung mga kapwa ko Ilocano pala. Ibig sabihin po niyan, kinuha lang po siya sa sanga, pinalaki, and then inilagay sa isang malaking paso. Markot kalamansi po ang tawag doon. At ang markot kalamansi po, hindi po siya magbubunga kung hindi mo siya lilinisin. Kinakailangan, gupitin mo siya. Paano lilinisin? Nagturo pa ng agriculture, no? Yung mga plat na mga sanga, hindi na po kanyon, hindi na magbubunga yon. Katin nyo na. Kasi kakain lang ng nutrients ng lupa, ng abono, at ng kung ano-anong binibigay nyo doon.
Ipanatili ninyo yung mga bilog na sanga. Kasi yung mga bilog na sanga, yun po ang may potensyal na magkaroon ng bulaklak at mamunga. Okay? Natutunan ko na po lahat yan. Yan pa ang lesson ng isang pandemic. Natutunan kong magplantito. May kalamansi ako, markot kalamansi ako na 2. Ano po ang kahalagahan niyan? Para po maging lahat ng ginagawa mo doon sa tanim mo ay magbubunga. Hindi lang yung nagpapatubo ka lang ng kalamansi, wala naman bunga. Kayo nga naman po, magtanim kayo. Halimbawa, magtanim kayo ng prutas, inaasahan yung bubunga, wala naman, puro lang ganun. Abay, tumanda ka na't lahat-lahat, tumanda na yung mga anak mo, tatanda na rin yung mga apo mo, wala pa rin bunga. Anong gagawin ninyo? Gawin nyo na lang mebles yun. Ipachinso nyo na. Gawin nyo ng materialis sa bahay. Dahil, ang buhay po ay intended sa lahat ng nilikha ng Diyos. Listen, ang buhay, lahat ng creation ng Diyos ay para mabunga. Okay? Ilan sa inyo ang nagnanais na mabunga ang buhay nyo? Okay, ulitin ko. Ilan sa inyo ang nagnanais na maging mabunga ang buhay nyo? Magsabi ng amen. Kinakailangan mo ng suffering uminsan. Yun lang. Suffering! That is the way. Na maging mabunga ka sa buhay na ito. Yun po ang tawag doon, yung mga pagpuputol ng mga sanga na yun, ang tawag doon ay pruning. Kahit po sa grapes, hindi ko po kasi alam, nakikita ko lang sa bawang. May mga pruning sila na ginagawa. Kahit saan naman po. Yung tanim kong okra nung nakaraan, lahat na ng pag namungab na po ng 3, hina-harvest ko na. Sabi ng mga pamangkin ko doon, bakit pastor kinukuha mo na kaagad? Kasi pag hindi mo kukunin yan, hindi na mamumunga. Kasi sinusustentuhan niya na lang yung lumang bunga niya. Hina-harvest. Okay? Maribang gawin yung display ang okra. Hanggang sa manigas-ligas doon, okay lang. Pero kung gusto nyo mamunga siya, intended doon sa pagbubunga, i-proning nyo. Ganun po ang proning. Ngayon, ang proning po is God's process of cutting back the useless part of our life that will never be productive for His kingdom. Kinakat ng Diyos yun. Pinuputol niya lahat ng bahagi ng buhay natin na hindi nagiging productive para sa kanyang kaharian. Paano yon, pastor? Kinakat niya ang ating mga attitude, ang ating mga action, so that godly ones may grow. Yung mga bagay na hindi natin dapat nang kargahin sa buhay na ito. Ang dami-dami kasing karga ng tao. Pero may mga bagay na dapat na nating iwanan para ma-maximize yung potential natin bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Oo. Kung minsan ay may mga may mga tinatawag nating mga pangungusap ang Diyos sa atin. Palagi kang napapagalitan ng boss mo sa Facebook mo, marahil ginagamit ng Diyos yung boss mo para unti-untian mo yung pagpi-Facebook. Can I hear an amen? Amen ba dyan, mga kapatid? O kaya ginagamit yung nanay mo, naiinis na sa kalalaro mo. Marahil ginagamit ng nanay mo ginagamit ng Diyos ang nanay mo para naman mabawas-barasan yung laro mo. Okay? Ganun lang po yun. At kuminsan, ay to the extent na hindi ka na kasi maaawat, inaalaw ng Diyos yung mga pangyayari. Hindi naman lahat, do not apply this generally, Madukutan ka ng cellphone. Diba? May mga simpleng pangungusap ang Diyos. Sabi, Panginoon, bakit naman? Anak mo naman ako, pinabaya mo na dukutan ako ng cellphone. Kasi naman, wala ka nang sinamba kundi yung cellphone. Hindi ba? Yung po, mga practical na illustration lang po yun. Pero ang suffering bring us to realization that God is only powerful.
Ang Diyos lang ang makapangyarihan. Kasi nagre-rely tayo kung minsan sa mga bagay-bagay, sa ating mga trabaho, sa ating mga gadget, sa ating mga talento. Aba, ipinapaalala ng Diyos na siya lang ang makapangyarihan sa lahat. Ang katotohanan ay ito, nawawala po ang yabang ng tao pag dumaranas ng kahirapan. Hindi po ba? Can I hear an amen? Opo. Kasi, yung mga dating, hindi kita kailangan. Pero may gagawin ng Diyos naman na, no, kailangan mo siya. At hindi mo mamamalayan na yung nireject mong tao, pinagsarhan mong tao noon, yun ang kakatukin mo at lalapitan. Para ipaunawa sa iyo na hindi ikaw ang may kontrol kung paano pagagandahin ang buhay mo. Ang Diyos ang higit na nakakaalam kung paano pagagandahin ang buhay natin upang maging mabunga at matanggap natin ang mga nais na pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron pong isang pastor noon, ang weakness niya talagang matalim siyang magsalita. Matalim siyang magsalita. Sabi, medyo kon naman, ikon mo naman. Kaya lang kasi, ganun siguro siya. Ay, may na-late na matanda. Hindi niya alam yung matandang yon, siyang siyang pinaka-nanay ng lahat doon. Pinaka-nanay ng lahat. Nag-pray siya, sabi, may mga tao dyan na naglalaba pa bago magsimba. Galing yung matanda sa paglalaba. Akalain mo, tumayo yung matanda doon sa likod. Ako ba pinariringgan mo? Nag-aaway na. And then nung kainan, dito na lang kayo sa kwanto. Kasi bumisita lang siya eh. Bumisita siya. Then nung kainan na pumunta siya doon sa isang bahay, hindi niya alam na yung matanda pumunta sa isang anak niya at yung pinuntahan niyang anak yung magpapakain sa pastor. Eh din nung andito ka na naman! Hindi na natapos. Pero, na-realize niya, sabi niya, minsan, kinakailangan ding pinuhin ang pagsasalita. Ibig sabihin, na-realize niya, sabi niya, pinuputol lang ng Diyos yung mga dapat kong linisin sa pagsasalita. The same is true. It is a principle na sa bawat isa sa atin, kinakailangan natin, makikita natin yon sa pamamagitan, hallelujah, ng mga pangyayari sa ating mga buhay. Na kung minsan ay marahil ay pinapalapit tayo sa Diyos, pinapalapit tayo ng Diyos sa mga tao na hindi natin kinakausap dahil talagang nagagalit tayo sa kanila, pero gagawa ang Diyos na mag-cross ang iyong landas. At upang sa ganon, ang mga pagpapala ay hindi pinipigilan ng galit. Hallelujah! Hindi pinipigilan ng kanumang mga sama ng loob. Malayang dumadaloy ang pagpapala ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Alam nyo, ang mga world leaders, natameme silang lahat sa COVID na ito. Walang naging matalino sa kanila. Kahit mga affluent country, kahit mga mayaman. At silang lahat umamin, at least, na sa pandemic na ito, ang solusyon, ni-recognize nila na ang Diyos lamang ang may ultimate solution sa world pandemic na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And then the last, okay, kasi 8 po ito, at medyo mahaba, hanggang number 4 na lang po. God uses suffering to teach us obedience. Ginagamit ng Diyos ang mga trials at mga suffering po para tayo ay sumunod. Kasi ang issue dyan, pagsunod. Sabihin mo nga, pagsunod. Kahit si Jesus po, He learned to obey. Hebrews chapter 5 verse 8, though He was a son, yet He learned obedience by the thing which He suffered. Paano? Okay, balikan natin yun ha. Tignan natin yung linya ng 5:8. Paano niya natutunang masumunod?
sa pamamagitan ng mga naranasan niyang paghihirap. Aba, hindi po, kung titignan natin ang Christology, malapit naman na ang Pasko. Kung titignan natin ang Christology, yung humanity ni Christ, hindi biro yun. Pwede po kasi, napadala naman ng anak, padala ng Diyos Ama, ang kanyang anak, na grown man na yung pang, bigla na lang, lalabas sa eksena, lalabas yun sa kurtina. Oh, ako ang tagapagligtas. Pwede naman yun eh. Nothing is impossible with God. Pwede naman na isa sa mga anghel na lang. O kaya mag-astang anghel na lang si Jesus. At pumunta rito, bumaba. At iligtas sa mga tao, hindi. Pwede naman yun. O pwede naman na talagang pipili siya ng perfect na magulang, ipapanganak si Jesus doon sa perfect na magulang, talagang byproduct ng tao, pero madi-default po kasi kailangan walang kasalanan eh. Pero anong ginawa niya? Ang pinupuntos ko po rito, yung suffering ni Jesus. Anak ng Diyos yun, Diyos yun. Huwag po kayong magpapaniwala na siya'y maliit na Diyos. Hindi. O kaya siya'y tao lamang, hindi. Diyos yun. That is the declarations of the Bible. Anong sabi ng Biblia? John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was, and in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nauna ang John chapter 1 verse 1 kaysa sa Genesis chapter 1 verse 1. Kasi ang Genesis may umpisa. In the beginning, God created the heaven and the earth. May start yun. Ang John chapter 1 verse 1, wala. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So that is from eternity to eternity. Okay? That is the Lord Jesus Christ. At sabi ng 14, and the Word became flesh, and made dwelling among us, and we seen His glory, as if the glory of the only begotten Son of the Father. So, makikita natin doon, He was from eternity. And He is from eternity. Pero anong ginawa niya? Ipinanganak siya, dumaan siya sa tunay na proseso ng tao. Ipinanganak siya ng isang berhen through the conception of the power of the Holy Spirit sa tiyan ni Mary na walang kinalaman si Joseph. Doon pa lang, isipin nyo na lang pong mabuti naman. Yung Diyos ipinanganak, yun ang hindi matanggap ng mga kulto. Paano ipinanganak ang Diyos? Pero ayon po sa ating pong binabasa ngayon dito, though He was a son, that is a capital letter, son, yet He learned obedience by the things which He suffered. He really suffered. Hindi karapat-dapat, hindi bagay sa bokabularyo ng Diyos ang mag-suffer. Pero ginawa niya pa rin yun. Jesus was always perfect, yet always learning obedience. Perfect na yun. Pero natuto siyang sumunod. Nagpa-under siya kay Joseph at Mary? Hindi ho ba? Umasa siya sa ibibigay ng kanyang magulang at yung hindi siya naging pasaway. Okay, ikukampo natin yan sa mga susunod na araw pag nag-December na. At makikita natin, that's why, mas focus on what God is teaching us also. At we must accept His discipline because it is transforming us in the likeness of His Son. Sa panahon na tayo po ay tumatanggap ng pagtuturo ng Panginoon, tayo ay nagiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, question, ano ba ang mga bagay na nais ng Diyos na sundin natin sa panahong ito? In our time. Okay? Marahil po ay issue ng ating pananampalataya. Tayo sa banal na kasulatan at tignan ang kanyang mga pangako. O kaya naman po, ito ba ay sa ating pananalangin? Na sa panahon na tayo po ay may mga tinatawag na mga paghihirap o mga hamon ng buhay, nais ng Diyos na dumulog tayo sa Kanya. Hindi dahil lang sa ninanais ng Diyos na paglaruan ka, kundi may establish ang iyong ugnayan sa Kanya at kilalanin siya na siyang pinagmumulan ng lahat ng solusyon. Ito ba ang nagbibigay ng oras ng halaga sa ating mga mahal sa buhay? Another question. Ito ba ay in relation na marahil ay
Hindi natin masyadong napagtutuunan ng pansin ang ating mga mahal sa buhay na kayong mga anak, ngayong panahon na ito ay tinuturuan ba tayo ng Diyos na palalimin ang ating pagsunod. As I mentioned, this is an issue of obedience. Bakit po? Kaya tayo may suffering in the first place. Okay? Dahil sa issue ng pagsunod. Dahil hindi naman po perfect. Wala naman po talagang perfect na nakakasunod eh. Pero, at least na tayo po sana ay nakikita natin ang gusto ng Diyos na gawin natin sa ating mga buhay. Ito ba ay may kaugnayan para sa pagkakaloob natin sa kanyang gawain? Na ang Diyos po ay pinapaalalahanan tayo sa mga bagay na ating tinatangkilik, na isangkot natin, isalin natin ang Diyos. Susunod tayo sa nais ng Diyos sa ating buhay sa panahon na may mga hamon. At doon natin makikita kung gaano natin ibinibigay ang ating pagtitiwala sa Panginoon. At sa ating conclusion, magtatapos na po ko rito. Dito po sa point number 4. Tandaan natin to, obedience is the key to miracle. Lahat ng account sa banal na kasulatan, tignan ninyo, from Genesis hanggang sa New Testament, ang susi ng himala ay pagsunod. Let me give you example. Hindi naranasan ni Abraham ang himala ng Jehovah Jireh kung hindi siya sumunod. Hindi naranasan ni Joseph ang himala ng position na pinaka-second na highest doon sa Egypt kung hindi siya sumunod. Hindi naranasan ni Moses na mahati ang pulang dagat kung hindi siya sumunod. Hindi naranasan ng kahit sinong propeta o lingkod ng Panginoon ang mga himala na naranasan nila na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila kung hindi sila sumunod. Mga kapatid, sa panahon na tayo po ay may mga hamon ng buhay, tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo ay sumunod dahil sa ating pagsunod na bubuksan ang mga himala at malalaking pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at magandang umaga po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Glory to God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, O Diyos, hallelujah, na kahit ang mga suffering po namin, o may mga trials, may mga hamon kami, mga challenges kami, O Lord. Kami, Panginoon, ay patuloy mong binibigyan, O Diyos, ng pangunawa na hindi ito para sa aming ikasisira. Hindi para kami ay iyong ipahiya, kundi tinuturuan mo kami ng mga magaganda, Panginoon, at mga lesson, O Diyos, na siyang maghahatid sa amin sa tagumpay at sa buhay na walang hanggan. Kinukuha mo ang aming mga atensyon sa pamamagitan ng mga pinapahintulot mong mga trials, O Lord, at mga hamon sa buhay. At ginagawa mo kaming, hallelujah, matuwid, nagiging mature, O Lord, sa buhay na ito sa pamamagitan ng mga suffering. Nililinis mo rin ang aming mga buhay. Inaalis mo ang mga hindi ka nais-nais sa amin, O Diyos, sa pamamagitan ng mga paglilinis, O Diyos, ng suffering na ito. At, O Diyos, tinuturuan mo kami kung paano sumunod sa iyo. Hallelujah, ng buong puso. Mangusap ka, Panginoon, sa bahagi ito ng aming gawain sa pangalan ni Jesus. Manatili po na ang bawat isa'y nakayukot, bawat isa'y nakapikit. Kung kayo man po ay narito, marahil kayo ay nawalay sa Panginoon. Hallelujah. Nais ng Diyos na ikaw ay manumbalik ngayon, kapatid. Buksan ang iyong puso't buhay at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas.
Ang sino man pong nagnanais na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo ngayong 9 o'clock service, pakitaas niyo lamang po ang inyong kamay. At sasamahan ko po kayo sa pananalangin. Maraming salamat po sa kamay na yan, sa balcony. Dito po sa baba, meron po ba? Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Just raise up your hand and I'll be praying for you. I'll be praying with you. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa lahat po ng mga nagtaas ng kanilang kamay, at kahit hindi nyo tinaas ang inyong kamay, kung kayo po ay, hallelujah, pinangungusapan sa inyong puso, yan ay pangungusap ng Banal na Espiritu Santo. Lumapit po kayo rito sa harapan. Lahat po ng nagtaas at hindi po nagtaas, come and we will be praying for you. We will be praying with you. Lumapit po kayo, huwag po kayong mahiya. Yung pong mga nagtaas doon po sa balcony, come. At tayo po ay mananalangin. As we are waiting for them, the praise and worship will lead us in a worship song. Sige po, yung pong mga nagtaas doon po sa balcony, come. Huwag po kayo mahiya, just step forward and we will be praying for you. Oh, glory to God. Let us continue the attitude of worship. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Meron po ba? Come. Hallelujah. Glory to God. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. In response to the message of God, nais ko po na tayo po ay sumandali na dumako sa katahimikan at tayo po ay mag-response sa mensahe ng Panginoon. Kung mayroon man sa ating mga puso na para bagang nanghihina tayo sa mga nararanasan natin, kaya nating mangusap ang Diyos sa mga mensahe na ating napakinggan ngayong umaga. At ang katotohanan ito ay maitanim sa ating mga puso't isipan at magsilbi na ating kalakasan sa mga panahong ito. Kung mayroon man tayong mga problema, may mga suliranin, lumapit din po tayo sa Panginoon habang ating pagninilay-nilayan ang mensahe na ating pong natanggap mula sa salita ng Diyos sa araw na ito. Hallelujah. If you feel that you will raise your hand, itaas nyo lamang po inyong kamay at manalangin po tayo individually. Hallelujah. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Let us open our mouth and let us pray. Hallelujah. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Nasaan ka mang, kinalalagyan nyo doon. Don't need to go. Hindi mo kinakailangang lumapit na rito. Just stay where you are. Just raise up your head. Hallelujah. And utter your prayer to God. And worship Him. Hallelujah. Hallelujah. And claim His promises in your life this morning. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Salamat o Diyos. Salamat po sa umagang ito. Kami po ay sama-sama, Panginoon, na lumalapit at dumudulog sa inyo. At patuloy na humihingi, Panginoon, ng isang bukas na puso, O Diyos, na kami ay iyong turuan. Panginoon, sa aming mga buhay, bigyan mo po kami ng katatagan sa panahon, O Diyos, na pinapahintulot mo ang mga hamon at mga pagsubok. Dahil alam po namin, Panginoon, na sapat ang iyong biyaya upang kami, Panginoon, ay bigyan ng tagumpay. At Panginoon, salamat po sa katotohanan na ikaw ay palaging may layunin sa bawat ipinapahintulot mong mga hamon sa amin at mga pagsubok, Panginoon, na hindi mo kami ipapahiya dahil ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Ang iyong iniisip ay ang aming kabutihan, ang aming kapakanan, Panginoon.
Salamat dahil ikaw mismo naranasan mo, Panginoon, ang sumunod. Turuan mo kaming sumunod sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Higit sa lahat sa mga ninanais mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Upang kami, Panginoon, ay maging mabunga. Upang kami, Panginoon, ay maging matagumpay bilang mga anak mo. Tulungan mo ang bawat isa. Hindi ko po alam ang mga pinagdadaanan. Hindi ko po alam kung ano ang mga karanasan nila ngayon o anong mga sitwasyon nila ngayon. But sa pamamagitan ng iyong kamay, Panginoon, abutin mo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, palakasin mo, i-provide mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Pagalingin mo ang mga may sakit at karamdaman. At lahat, Panginoon, hallelujah, ng mga kapatiran namin na marahil ay may mga sakit na sinasabi ng doktor na mahirap malunasan. Lord, we apply the blood of Jesus upon them. Hallelujah. Cancer, go away from that body. Hallelujah. In the name of Jesus. Yung mga bukol, lumayas ka sa katawan ng aming mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Kahit ang mga high blood pressure, O God. Hallelujah. At ang mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Oh, glory. Wonderful Jesus. Salamat po. And we are claiming your peace, your joy, Panginoon, sa aming mabuhay ang iyong kapangyarihan dahil ikaw ay aming Diyos. Hallelujah. Ito ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tinatawagan ko po si Pastor Aline para po sa amin. Sige po, makakaupo na po ang lahat. So, maging sa Biblia po ay may sinabi si Pablo about the affliction o yung suffering ng mga mananampalataya sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2, kung ano ang naging resulta nito. Sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty. Sabihin nyo nga po, extreme poverty. Welled up in rich generosity. Sabihin nyo naman, rich generosity. So, yun daw pong sobrang paghihirap, karamihan ng problema, sobrang karukhaan ng Macedonian Church. Sa verse 1, binanggit ni Pablo, na gayahin ng mga taga-Korinto, yung Macedonian Church. Dahil yung karukhaan daw ng Macedonian Church, nagbunga ng isang bukas palad na pagbibigay, isang mayamang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At sabi niya sa verse 7, sabi doon ni Pablo, just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in earnestness, in love, see to it that you also excel in the grace of giving. Sabihin mo sa katabi mo, siguraduhin mo na nag-e-excel ka sa pagbibigay. Praise God. Tayo manalangin para sa ating mga kaloob sa Panginoon. Hallelujah. God, we thank you for this opportunity that we can give back to you, O Lord, sa lahat ng mga biyaya, ng mga blessings mo sa amin sa mga nagdaang araw. We pray, O God, na patuloy mong punuin ng pasasalamat, O Lord, ng pagmamahal sa iyo ang aming mga puso na i-acknowledge namin that what we have, O God, ay nagmula lamang sa iyo. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga anak mo na tapat at masaganang nagbibigay sa iyo, O God, at sumusuporta sa iyong gawain. Alam ko, Panginoon, ng bawat area ng kalang buhay ay yung pinagpala na ayon sa iyong mga pangako. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
tayo tumayo. Thank you, worship team. Nung last Sunday ay sinimulan na po natin ang ating pong pag-raise ng fund para po sa ating pong Christmas 2021 gift giving dito po sa Word of Hope Robinson. At ito po yung ating Hope Jar. Ito po ay naglalaman ng 365 promises of God sa bawat araw. Imbis na sa horoscope, hindi, dito na lang, dumukot na lang kayo dito. Araw-araw po yan, may pangako ang Diyos sa inyo. Yun na lang ang panindigan natin. Ano po? At ito po ay may cost na 500. Para po sa 200 beneficiaries po natin na mga tricycle drivers ng Maligaya. Ito po ay ipamimigay. Ang mga gift giving po ay gagawin po sa December 24. 1 o'clock and 3 o'clock. Kaya ngayon pa lamang po, sinasabi na namin, meron po tayong Christmas Thanksgiving service ng 24. Though may pasok po ang 24, pwede naman po kayong mag-half day na lang doon para po makapag-service man lang bago natin harapin ang Christmas ng 2021. So 500 pesos po ito, doon po sa ating pong sa harap. Ano po, Pastor, kung wala akong 500, paano? At 50, 60, 20 o 200 lang. Pwede po. Kaya lang, hindi po kayo makaka-avail ng ating Hope Jar. Okay? Ito po ay may limit na 500 pesos. So, suportahan po natin ang ating gift giving ngayong 2021. Tayo po ay manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa oras na ito for the victory that you have given to us. Thank you for the powerful words, O Lord, that we heard from you today. We ask you, Lord, hallelujah, to always make us, O Lord, a servant of yours, willing to obey, and Lord, willing to listen, hallelujah, and to trust in you in all circumstances ng aming pong mga buhay. We are praying right now, Lord, as we begin this week, that establish the work of our hands and give us success in the name of Jesus and cover us with your precious blood. Muli, Panginoon, aming idinadalangin na sa linggong ito, walang magkasakit. Panginoon, wala pong ma-virus, wala pong madisgrasya, kundi ang blessing mo, Panginoon, ay nandyan, ang iyong kahabagan, Panginoon, ang iyong pagpapala ay aming tatanggapin bilang mga anak mo sa pangalan ni Jesus. Sampu ng aming mga mahal sa buhay at pamilya. Maraming salamat po. Hallelujah. Dismiss us now with your benediction. May the love of God, hallelujah, the grace of the Lord Jesus Christ, the fellowship and the presence and the power of the Holy Spirit be with us all, having that faith in our heart that all things work together for good to them that love God, those who are called according to His purpose. And everybody say, Amen. Amen. God bless you. Good morning. See you next Sunday. Thank you for coming.